Wow naman! Wow! God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. Well, God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. Well, God is good. God is good all the time. God is good All the time, and all the time. God is good. Magandang umaga po sa lahat. Ang sabi sa Acts 14 verse 22, strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith. We must go through many hardships to enter the kingdom of God, they said. May I request everyone to please stand for our opening prayer to be followed by our praise and worship. Let us pray. God, we thank you for this day and the opportunity to gather in your presence. We ask for your blessing upon this service and upon all who worship here. Open our hearts and minds to receive your message. May your Holy Spirit guide us and fill us with peace. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, magandang araw po sa atin lahat. God is good All the time, and all the time. God is good. Ayun nga po sa awit 107 verse 1. Magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Kaya naman po, ating awitin ang Salamat, Salamat. Kamayan tayo, kakamayan tayo.
pasalamatan ka. Buhay ko na umiibig ka, buhay ko na sa'yo sumamba. Wala nang ibang nalaisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagtuturo sa akin, wala mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Nagsasaya sa piling mo. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba'y di kita magpapalit? Hanggang sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, pagpupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y inaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba'y ika'y magpapalit? Hanggang sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, pagpupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, pagpupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba'y di kita'y magpapalit? Hanggang sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Ayon nga po sa 1 Thessalonica 5 verse 18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya naman po ibigay natin ang ating buong puso sa pagsamba sa Kanya. Awitin po natin ang hiling. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan. Ang pag-ibig mo sa aking tugon, kailan ba'y ipababayaan sa iyo lamang.
sa inyong kamanghamanghang biyaya. At sapagkat kami po ay muli ninyong tinipon upang sumamba sa inyo ngayong linggong ito. Salamat sa pagliligtas sa amin mula sa kadiliman ng kasalanan at sa pagbibigay ng bagong pag-asa at buhay na walang hanggan. Patuloy mo kaming patatagin at yakapin ng inyong walang hanggang pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Wala, wala kaya space pa. Meron naman na rin pat. Para po sa ating responsive reading, basahin Hebrews 12, verse 25 to 28. Verse 25, see to it that you do not refuse him who speaks. If they did not escape when they refused him, who warned them on earth, how much less will we, if we turn away from him who warns us from heaven? Verse 26. Verse 27, the words once more indicate the removing of what can be shaken, that is, created things, so that what cannot be shaken may remain. Verse 28, therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and Tayo po yung mawit muli sa pangalan, harap po sa ating opening hymn. Uwitin po natin ang Blessed Assurance. Blessed assurance when they sing. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. His Holy Spirit rings from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long.
my Savior all day long. For our call to worship, Psalms 21 verse 13. Be exalted in your strength. Lord, we will sing and praise your might. May I call on Pastor Arnel Rosas for prayer. Tayo po ay manalangin. Sa muling aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pagbibigay mo sa amin ng panibagong buhay, panibagong lakas ay maging sa napakagandang umagang ito, Panginoon. Kami po ay lubos na nagpupulit, nagpapasalamat sa iyong katakilaan sa bawat buhay ng bawat isa. Nalangin po namin, Panginoon, hanggang sa kami ay matapos, kami ay samahan mo, O Diyos, at maging ang aming mga kapatid na hindi po namin nakasama ngayong linggo sa anumang dahilan, na sila po ay ingatan at patuloy na i-comfort po ng iyong mga salita at sila ay manatiling ligtas ng mga anuman ang kanila po mga ginagawa. Ganun din po, Panginoon, sa aming mga kapatiran na may mga karamdaman, hindi po silang pagalingin ng Diyos. Alam ko po na walang imposible sa iyo. Alam ko po na ikaw ay nagpapagaling. At maging sa umagang ito, sa aming pong kalagayang espiritual, nawa ang iyong mga salita namin pong pag-aaralan ay magbigay po sa amin ng encouragement, magbigay po sa amin ng palakasang espiritual at magbukas ng aming puso at isipan patungo, Panginoon, sa kalooban mo. At ang iyong mga salita ay maging sandigan namin para kami lalong lumago at umatag sa aming pananampalataya ang sa iyo, Panginoon. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ang oras, ang panahon namin na kami narito, Panginoon, samahan mo po ang bawat isa. At maging sa aming pag-aaralan, ikaw pong magbigay ng iyong wisdom sa bawat isa, Panginoon, at ang aming puso ay maging handa sa pakikinig. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, diretso na po tayo sa ating pong mensahe sa umaga ito. At nawa ay tayo po ay mapagbala ng kayong mga salita. So, sila ma'am ay hindi daw po muna sila makakatin dahil sila po ay magpapabunot ng ngipin. So, makatanggap po ako ng message sa kanila kanina. Sila daw ay ating kasama sa prayer. So, yan po, tuloy po tayo sa ating message, sa ating pong tatalakayin. So, ang ginawa pong outline dito ay meron pong team. So, ang ating team po ay The Kingdom of God. And then, ang ating naman pong topic ay nagsasabing Seek ye first the Kingdom. So, at ang ating verse na ginamit, dito po sa ating TV screen. Ayan, sa Matthew chapter 6, verse 33. So, kung kayo may mga Bible, makibukas po kayo sa akin sa Matthew 6:33, very familiar verse sa ating ibangaboy sa ulo na ito. Inaanihan ko po ang bawat isa na tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng Diyos natin pong babasahin. So, Matthew 6:33. Sinasabi ang salita ng Diyos, Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. So, pwede na po tayo makaupo at patuloy na pagbulay-bulayan ng kanyang mga salita. So, ano po yung meaning nito? Kapag kasi sinabi kong Seek ye first the kingdom, meron po tayong meaning. Sa ating pong meaning in introduction ay nagsasabi, medyo dito na lang ako titigin sa cellphone. Sabi ko dito, tingnan nyo na lang po dyan, kung kayo may mga notebook, pwede nyo po siya i-take note bilang pwede pong pang devotion or para minsan pwede natin pag-aralan para ma-refresh po yung ating pong
salita ng Panginoon na atin po na pag-aralan. Minsan po kasi ay nagbibigay din ng Panginoon ng karunungan, hindi lamang doon sa karunungan na isi-share ko sa inyo, na maging kayo ay magkaroon din ng sariling insight, mahigil po dito sa ating pinag-aaralan kung kayo po ay masipag magkabi. Saan to? Sabi mo dito, meaning and introduction, sabi dito ay prioritize God's kingdom, seek God's kingdom and righteousness first before anything else. So, malinaw po dito mga kapatid na ang meaning po ay i-prioritize natin ang kingdom ng Panginoon. So, ano po ba yung kingdom? No? Ano ba itong kingdom na tinutukoy? So, yung kingdom po na tinutukoy ay yung atin pong mismong pamumuhay at bilang anak ng Diyos. Paano ba natin isinasabuhay yung salita ng Panginoon? Sapagkat ang kingdom po na tinutukoy dito is not a building, kundi person. Ay yung isang mananampalataya. So yung kingdom, yun po yung isang bagong buhay na pinaghaharian ka ng Panginoon. Kaya sinabi dito na i-prioritize natin yung kingdom o yung kabutihan ng Diyos na siyang lagi pong makita sa atin. Na yung kingdom ng Diyos hindi po yan yung building na makakakita tayo ng magandang building, kundi yung kingdom ay inaasahan ito ng Panginoon sa atin, yung ating obedient. Paano ba natin sinusunod yung Panginoon and how o paano natin ina-apply yung Word of God sa mga buhay natin na kung saan ay naghahari sa atin yung Panginoon. So yun po yung kingdom na tinutukoy, persons, not a building. So dapat ay malaman natin na yung person na mananampalataya ay lumalakad doon sa tinatawag na God's will. Ibig sabihin, yung isang mananampalataya o yung isang pinaghaharian ng Diyos ay puro kabutihan, kabanalan, kaayusan, yung kanyang ipinapamuhay. That is the kingdom of God na sinasabi mo dito. No? Na kailangan yung isang Christian ay matagpuan. Kaya sabi dito, seek ye first the kingdom of God. Hindi po dito inutos na hanapin mo yung building na tinatawag na palasyo. Kundi, hangarin mo, sikapin mo na ikaw ay pagharian ng Diyos. At ang sabi mo dito, prioritize God's kingdom, seek God's kingdom and righteousness, yung kabanalan. Sabi dito, first before anything else, bago ang lahat sa atin, bago natin unahin yung mga pangpasarili natin, bago natin i-prioritize yung sa sarili natin, kailangan mo munang i-prioritize yung kingdom ng Panginoon. Ang ibig sabihin, kailangan mong i-master, kailangan mong i-apply sa buhay yung pagiging isang Kristiyano may kabanalan. Nakukuha po ba natin mga kapatid? Kailangan natin i-practice sa buhay natin yung buhay na may kabanalan at guided ng Word of God. Alam niyo po ba yung mga Kristiyano na guided ng Word of God parang walang problema lang? Hindi mo mahalata sa kanila na sila ay problemado, nakapunotang no, kundi sila ay maharap sa mga nagbigat din na problems. Baka ang kaibahan nito mga kapatid, dahil sila ay guided ng salita ng Diyos, sila ay umaasa doon sa kapangyarihan ng salita ng Diyos na siya namang nagpo-comfort sa atin upang maintindihan natin at upang tayo po ay, pag tayo po yung na-comfort ng Word of God, it means yung mga problems, yung mga bigat na pagsubok ay kaya natin siyang dalhin. At una sa lahat, kapag prioritize mo yung kingdom ng Panginoon, paghaharian ka ng Panginoon, ibig sabihin yung puso mo ay may righteousness, may kabanalan, may holiness. So yung buhay natin ay may kalinisan o yung tinatawag na purity. So wala tayo doon sa problems nakapokus, kundi doon tayo nakapokus sa kapangyarihan ng Panginoon, sa salita ng Diyos na siya namang nag-motivate sa atin para yung problems ay madala natin doon, turning into blessing yung problems. No, na bawat problems meron tayong dapat matutunan
bawat problema, bawat pagsubok, mayroon dapat tayong natututunan na ayon po sa salita ng Diyos. Kaya kailangan mong i-prioritize yung kingdom ng Panginoon kasi napakahalaga ito. Kasi itong kingdom ng Panginoon ay nag-aari mismo sa puso mo. Ibig sabihin yung puso mo ay mayroong righteousness. Mayroong kalinisan, mayroong kabanalan na sumusunod sa salita ng Panginoon. So ano ba yung meaning? Bukod doon sa i-prioritize natin yung Panginoon, letter B is yung righteousness. So ito po yung righteousness, sabi dito ay pursue God's righteousness which involve living according to His will and principle. So ano po yung ibig sabihin nito? Dapat tayo po ay mabuhay ng may kaayusan, may kabanalan, at may kabutihan sa ating puso na tayo po ay nabubuhay according to the principle of God. Ibig sabihin, according sa Word of God. Ano ba yung mga principle ng Panginoon? No? Na dapat natin isang mabuhay. No, marami pong principle sa Bible na dapat natin mabuhay katulad ng mabuhay ng may kabanalan. That is the principle. Mayroon pa, mamuhay ng may kalinisan. So yan yung mga principle ng Bible na dapat natin maintindihan na bawat Kristiyano ay dapat mamuhay ng may kalinisan at kabanalan sa harapan ng Diyos at itakwil yung lahat ng kasamaan sa buhay nila. So, yung lahat ng hindi magandang bagay, yung kaputihan, ay dapat nandito po sa ating puso, na kung saan ay dapat nating puso ito o lagi nating pilitin na yung sarili natin ay nilagay sa presensya ng Diyos upang lubos nating maunawaan kung ano ba yung purpose ng Lord, bakit ito binigay sa amin. Bakit ko nararanasan to? Bakit hindi ako makawala sa ganito? Ano ba yung purpose? Ano ba yung pinaparating sa atin ng Panginoon? Ano ba yung nais sabihin sa atin ng Panginoon? So, according to the Bible, kailangan po nating mamuhay ng may kabutihan sa ating puso sapagkat ito po ay hinahanap sa atin ng Panginoon at dapat ay involved ito sa ating kung paano ba tayo namumuhay. Paano ba tayo namumuhay? Paano ba natin ina-apply yung salita ng Diyos? Sa tuwing ikaw ay magdi-devotion, sa tuwing ikaw ay magbabasa ng Bible, paano mo ba ito sinasabuhay at sinusundan yung kalooban ng Panginoon? Dahil sinabi mo dito ay dapat mamuhay tayo according to His will and principle ng Biblia. So, mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Panginoon at mamuhay tayo sa mga prinsipyo ng kanyang mga salita o yung mga aral, no, ng Panginoon. Kaya kailangan hindi lang po yung bata yung lumaki sa instructions, but tayo din dapat lumalago tayo sa instructions ng Panginoon at discipline. Di ba doon sa ating binasa nung nakaraan, kailangan palagay natin yung bata sa instruction and discipline ng Panginoon. Maging tayo, hindi lang po dito involved yung mga bata, maging tayo ng mga matatanda din, pagdating sa spiritual na kalagayan, kailangan po natin na magpaturo sa Panginoon according sa kanyang mga prinsipal. At kapag tayo po ay hindi nakasunod sa prinsipal ng Panginoon, doon po pumapasok na yung buhay natin ay hindi nakaalay kung ano yung gusto ng Panginoon. Kapag yung principle ng Bible ay hindi mo in-apply, doon ka magkaka-problem. Mawawalan ka ng focus, mawawalan ka ng lakas para layuan yung mga hatak ng kaaway. Kaya po ito itinuturo sa atin ng Bible upang maintindihan natin at matuto tayo sa araw-araw. Upang yung ating spiritual life ay patuloy na lumagong, patuloy na lumagong, patuloy na lumawak ang ating pagkakaunawa. Kaya po ito itinuturo ng Bible. Kasi once na tayo po ay mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos at doon sa kanyang mga principle, ibig sabihin, inuuna mo yung kingdom ni Lord. Ibig sabihin, nandun ka sa kalagayan na yung sinasabing seeking first the kingdom of God ay mina-experience mo mismo sa buhay mo. Kasi inuuna mo yung Diyos sa buhay mo at nang sa ganon, namumuhay ka sa kanyang katuruan.
Yan po yung dapat natin maintindihan as a Christian. Letter C, sabi mo dito, trust in God's provision. Trust that God will provide for all your needs when you prioritize His kingdom. So nandito po yung tinatawag na blessing na sinasabi doon, seek first the kingdom of God and also all these things shall be added unto you. Narito po yung mga blessing na dapat nating pagkatiwalaan ng Diyos na ang Diyos ay nag-provide. Kaya, sa totoo lang doon sa mga Christian, bawal talaga sa atin yung magsabi na, wala ako nito, wala ako ganyan. Kasi alam niyo po, kapag sinabi natin, parang pinapawalang biso natin yung salita ng Diyos na nasa buhay natin. Kaya kailangan nga natin yung Word of God. Kaya kailangan nga natin huwag mawala yung salita ng Diyos sa buhay natin. Kasi once na mawala ng power, yung Word of God, doon na tayo nag-aalinlangan, hindi po ba? Kapag nawala na ng power yung Word of God sa buhay natin, doon na tayo nag-aalinlangan, wala ako nito, pinapahirapan kami ni Lord, ganito. Ganito yung ating naiisip. At sa ganun, nawawala yung focus natin sa mga promises ni Lord na minsan na po natin napagdaanan yun sa ating pag-aaral. So sabi po dito, trust in God, provision. No, magtiwala tayo na yung Panginoon ay mag-provide sa oras na kailangan mo. Sa oras na kailangan mo, mag-provide talaga si Lord. Kasi yung blessing, kapag pinaprioritize mo si Lord, binibigyan mo siya ng rason na unahin ka. Binibigyan mo ng rason ng Panginoon na kumplituhin yung buhay mo. Kung ano yung wala sa'yo, o kumplituhin ni Lord. Kasi bakit? Prioritize mo siya. Siya yung inuuna mo sa buhay niya. So, kapag prioritize mo yung Lord, nakikita mo yung kanyang kingdom sa mismong buhay mo at makikita yun ng mga taong nakapaligid sa'yo. Na ito pala yung buhay ng isang Christian. Ito pala yung isang buhay ng followers ni Jesus Christ. Hindi nag-aalinlangan, hindi nagkukulang. Kasi sa oras ng pangangailangan ay God will provide talaga. Mag-provide talaga sila. Kaya, wag nating i-declare na laging wala. I-declare natin God will provide. Yung lagi yung ating i-declare. Kasi once na sinasabi mo yun, God will provide, nagpapakita ka ng trust, o nagpapakita ka ng tiwala sa Diyos, na meron siyang provision sa buhay natin. Bawat isa sa atin dito na naririto ay merong provision ng Panginoon. Iba't ibang suliranin, iba't ibang pangailangan, pero isa lang ang bubuo sa atin. God will provide. Kailangan natin yun eh. Kailangan natin magtiwala sa Diyos na sa oras na tayo'y may kailangan, ang Panginoon ay nagpuprovide. Nagbibigay. Kasi pinakailangan lang, yung secret pala dito, para tayo ay i-bless ng Lord, is kailangan mong i-prioritize ang Panginoon. Unahin mo siya sa lahat ng bagay. Doon nga sa verse natin, sabi doon, before anything else, no? Unahin mo yung kaharian ng Diyos. At matatagpuan mo yon, yung kaharian ng Diyos sa oras na nararanasan mo yung mga blessing ng Panginoon. So kapag pinag-realize mo siya, hindi ka lang na-bless, kundi yung sabi ko, kukumpletuhin niya yung buhay mo. Kung ano yung wala sa'yo, unti-unti ipagkakaloob ng Diyos kasi pinaprioritize mo. Lahat ng prayers mo, lahat ng gusto mo, lahat ng nais mong mangyari sa buhay mo, kapag prioritize mo si Lord, mangyayari yun. Kasi hindi sinungaling ang Panginoon eh. Kasi sabi niya, prioritize mo muna ako. Even si Abraham, kahit na siya'y mayaman pa, kahit hindi pa siya pinayayaman ng Diyos, prioritize niya talaga si Lord. No? Wala siyang ibang iniisip. Kita niya, even yung pinakayusan niyang anak, si Isaac, di ba? Hiningi ng Diyos, binigay na. So, nagpapakita yun kung gaano niya inuuna ng Diyos. So, ganun din po sa atin, hindi man anak, yung hinihingi sa atin ng Lord, pero minsan hinihingi ni Lord yung mga anak natin. Minsan, gusto ni Lord yung anak natin maging pastor, pero yung plano mo maging doktor, maging flight attendant. Ganun yung mga pangarap ng tao. Anak, gusto ko maging flight attendant ka. Anak, gusto ko maging pulis ka. Anak, gusto ko maging
maging ano ka, major ka. Pero minsan hinihingi ng Diyos eh. Minsan nakikita mo yung anak mo nasa church, naglilingkod sa Panginoon, nagiging maganda yung buhay. Pero minsan, kapag hindi natin pinaprioritize si Lord, hindi natin makikita na inuuna pala ng anak mo yung Panginoon. Kasi mismo tayo minsan hindi natin pinaprioritize si Lord. Kaya minsan masasabi mo, puro ka na naman at simbahan mo. Magkano ka naman, yung ano mo, yung kurso mo, yung ano mo. Di ba? Pino-force natin sila minsan. Pero iba pala yung plano ni Lord. Kasi kapag pinaprioritize mo si Lord, Ayusin natin. mas ilalagay ka ng Diyos. Kasi minsan, yung pananaw ng mga magulang natin pag pastor, minsan, ay, walang ano siya. Mas maganda anak, magano ka, magganto ka, mag-mars ka, magano ka. Pero, mabuti na kanya. Kung yun talaga, yung will ng Panginoon sa buhay nila. Pero minsan, hayaan muna natin sila. Hayaan natin sila mag-desisyon kung ano ba talaga yung will ng Panginoon sa buhay nila. Kasi kung hiningi ng Panginoon yung si Isaac kay Abraham, hindi naman sinabi ni Abraham, Panginoon, wag yan kasi magpapasok yan ng mga tupa, magkaganon yan. Kaya minsan sa buhay natin, kapag pinaprioritize natin muna yung Panginoon, nagkakaroon ng liwanag kung ano yung God's will talaga niya doon sa mga anak natin. Minsan gusto pala ng anak natin, pastor, pero dahil sa ayaw nilang mag-disobey sa ating mga magulang, ay pinipilit nila kung ano yung gusto natin. Pero mas maganda po dito na i-prioritize natin sa prayer. Ilingin natin sa prayer, ano ba yung will ng anak ko, ano ba yung kalooban ng anak ko. No? Kasi medyo mas mahirap malaman yung kalooban ng Diyos sa ating mga anak kapag may iba tayong plano. At lalo tigil kung minsan hindi pa natin pinaprioritize yung Panginoon, mahihirapan tayong makatsap. Ano ba talaga no? Ano ba ito? Bakit yung anak mo ganun? So, may mga bagay na kapag pinaprioritize mo yung Lord, hindi lang blessing, kundi pati yung wisdom, ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung ano ba yung kalooban na talaga sa buhay natin. Although lahat naman po ng plano ng Diyos ay mabuti. Lahat ng plano ng Diyos, mabuti yan. Walang masama dyan. Pero pinakailangan natin na malaman yung kalooban ng Diyos doon sa ating buhay. Dito po sa application and points, so ano po yung ating gagawin para i-apply natin dito sa buhay natin? Number one is, sabi dito, focus on spiritual growth. Ayan. So, kailangan muna natin mag-focus doon sa paglakong spiritual. Kasi once na hindi po tayo lumago sa spiritual, hindi rin natin maiintindihan kung ano yung sinasabi ng Diyos. Alam nyo, kahit may mga pinag-aralan na, kahit may matatalino, may mga abogado o tapos ng pag-aaral, pagdating sa Bible, may mga bagay na hindi nila maintindihan. Ano ba yan? Bible? Diba? May mga taong matalino sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay sa sekular, pero pagdating sa spiritual, ano ba yun? Ano ba yung spiritual? Diba tama lang naman yung magsimba ka linggo, mag-donate ka sa simbahan, diba? Parang ganun lang. Pero ito po sabi dito, focus on spiritual growth, prioritize your relationship with God through prayer and Bible study and obedience. So napakalinaw po dito na tinuturo na mag-focus tayo sa spiritual growth at para tayo lumago, kinakailangan mo yung ganitong bagay. I-prioritize mo yung relationship mo sa Panginoon. Kamusta na ba yung relationship natin sa Lord? No? Na-exercise pa natin. Kapag yung spiritual growth mo ay ikaw ay lumalago, so tumitibay din yung iyong relationship sa Panginoon. Ibig sabihin na iiyak kang magsimulang magtrabaho ng walang prayer. Ibig sabihin na iiyak kang bumangon hanggang hindi mo pinakausap si Lord. So nandun yung eagerness mo, makapagmulat ng mata mo, andun yung prayer, yung Bible reading, papasahin mo agad yun. Kasi alam niyo kung bakit pinaprioritize nyo ang Panginoon. At yung Panginoon sa bawat pagbabasa natin ng Bible, kasi inuuna natin ng Bible kaysa sa mga anumang bagay, bibigyan tayo ng wisdom ni Lord. Habang lumalago
lumalago rin yung ating karunungan. Pero nakakalungkot mo ngayon, minsan sa mga kabataan talaga natin, imbis na Bible, pagkamulat ng mga cellphone agad, ano yung mga sa newsfeed ng Bible, maging sa mga matatanda. No? Nakakalimutan natin yung devotion, yung magbasa ng scriptures. Napakahalaga ito para malaman natin kung ano yung ano ng Diyos sa ating buhay. Kapag inuna natin ito, mga kapatid, sa buhay po natin, ay lalago tayo. Yung doon papasok yung focus on the spiritual world kapag lumalago tayo day by day. Kasi itong pag-church natin is isa lang ito sa mga mga sangkap, sa mga pamamaraan para tayo ay lumago at kumuha ng karunungan. Makikinig ka ng preaching, mag-aawit ka sa Lord. Maganda yan. So, pero napakaganda po na mismong tayo ay mayroong ginagawa para lumago yung ating buhay spiritual. Na minumotivate tayo mismo ng Word of God. Na yung Word of God ay mayroong power nga sa bawat puso natin. Na kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos ay ina-adapt mo. Ina-adapt mo siya sa buhay mo at bago pa magsimula ng anong bagay, nagbabasa ka muna, nag-pray, and then sumusunod sa Panginoon. Itong tatlong ito ay may magandang itutulot. Ito po ay vitamins ng ating buhay spiritual. Tingnan natin muna itong prayer. Ano bang dulot nito sa ating spiritual na buhay? Itong prayer ay nagpupunik sa atin sa Lord. Kapag nag-pray tayo, pinakausap natin si Lord. Nagsasabi ka ng lahat ng bagay, problema mo, lahat-lahat, kabigatan mo sa buhay mo, sinasabi mo sa Lord, umiiyak ka, lumuluha ka, and then pinakausap mo si Lord. So pag nagbasa naman tayo ng Bible, ano to? Si Lord naman yung nagsasabi. Sinasabi niya, kapatid, ito yung gawin mo, kapatid, ito yung gawin mo. Nag-pray ka, kinausap mo siya, sumagot si Lord through the Word of God. Kaso minsan prayer lang tayo, wala tayong reading. Kaya minsan, hindi nakakasagot si Lord. Pag-iingin mo, alis ka na. Ganun ba yun? Dapat nagbasa ka ng Word, salit yung salita ng Diyos, para ikaw na naman yung kausapin ng Lord. Brother, anak ko, ito yung gagawin mo. Ito. Ituturo ng Word of God kung paano tayo lalago at kung paano at yung relationship natin sa Panginoon titibay. Kasi lagi tayong nakikipag-usap sa Panginoon. Kaya bago mag-pray, bago humingi sa Diyos, tingnan muna natin yung passage ng Bible kung ano yung sinasabi niya sa iyo. Kasi doon magsasalita ang Panginoon. Minsan yung salita ng Lord, masakit eh. Pagbasa mo ng Bible, ang sakit, ayaw mo nito. Ayaw ko nito, sinasabihan na kung ano, bibili ako. Minsan yung technique lang ng dapat scanner, gano'n eh. Kung ano yung ano yun na yung babasahin. Mali. Habang nasasaktan ka dapat kang mag-praise ka doon. Kasi bakit? Tumatalaw siya. Ibig sabihin, magdadamot ka pa. Ibig sabihin, kaya kang gamutin ng Word of God, yung heart mo, kasi nasasaktan ka pa. Ang malupit nito, kapatid, kapag binasa mo yung Bible, pero wala ka nang naramdaman. Parang wala na. Parang, wala lang. No? Kaya, minsan, hindi lang yung sakit na minsan na nararamdaman natin na galing sa salita ng Diyos, tandaan natin na tayo po ay itinutuwid ng Panginoon. Tandaan po natin na nire-review lang tayo ng Panginoon. At sabi nga po, yung review ay tanda ng Panginoon. Kaya hindi dapat natin anuhan. Yung review ay tanda ng pagmamahal ng Diyos. Kaya ka nasasaktan kasi nire-review ka ng Diyos kasi mahal ka niya. Ayaw ka nang manatili doon. No? Even yung Bible, even minsan sa preaching, hindi naman alam ni pastor yung kalagayan mo, pero tinamaan ka, binato mo ng erasure yung pastor. Bakit yun yung mo? Bakit yun? Di ba? May mga bagay na kailangan mong tingnan. Kasi sa message ng Word of God, hindi puro sarap. Minsan may pagtutuwid yung Panginoon. Kaya sabi nga po dyan dito po sa ating application and points, sabi niya focus sa spiritual growth. So hindi ka lalago kung hindi ka masasaktan.
Kung hindi mo tatanggapin yung mga masasakit na bagay na pagtutuwid sa iyo ng Diyos, hindi ka lalago. Kaya kailangan yung isang Christian, pag gusto niyang lumago, tanggap niya lahat. Kasi minsan parang ang hinahanap lang natin, yung paborito lang natin na verse. Ayaw natin yung mga verse na parang itinutuwid tayo. Ay, ayaw ko dyan sa loob. Ay, ayaw ko dyan sa ano. Ayaw ko dyan sa Proverbs. Ayaw ko dyan. Diba? Kasi may mga sinasabi dyan na parang inaano ko eh. Diba? Minsan ganun. Ganun yung Christian. Kaya sabi dito, mag-focus ka, i-prioritize mo yung relationship mo sa Kanya. Kasi kapag okay kayo ni Lord, wala kang lalampasan, lahat sa'yo masarap. Lahat sa'yo ang gandang basahin. Lahat sa'yo okay. Kasi okay nga yung relationship ay kapag hindi talaga okay, andun mo makikita. Doon pa lang makikita mo na yung ganito, ba't ayaw mo sa Proverbs, ba't ayaw mo sa Psalms, ayaw mo sa ano. Kaya may mga ganon. So, dapat nating malaman na yung salita ng Diyos is, pag nasaktan ka, magpasalamat ka, kasi ibig sabihin, tinatablan ka. Ibig sabihin, mahal ka ng Diyos. Kasi yung salita ng Panginoon, sabi ko man sa Diyos, reviewable. Hindi lang yung si Satan yung sasabihin mo, in Jesus' name. Pati minsan yung mga pangit sa buhay natin is reviewable. At nababasa lang yan sa salita ng Diyos. Kaya bago ka mag-pray, tingnan natin yung pray, ikaw yung magsasabi. Sabi ka ng sabi ngayon sa Panginoon ng problema mo, sumbong ka ng sumbong. Ay kapag tinutuwid ka na naman ng salita ng Diyos, pag nagbasa ka at nabasa mo medyo masakit, iiwasan mo yun kasi hindi ako dito. Sumbong ka ng sumbong, may kung solusyon agad si Lord na kailangan nating maintindihan. So kaya sabi mo dito, focus on the Spirit, prioritize your relationship with God through prayer, Bible study, and obedience. So ano itong obedience? Doon na tayo, tapos na tayo doon sa Bible study. Itong obedience is, ito po, required. Na kailangan mong sumunod once na ikaw ay kumilala sa Panginoon. Kapag a-apply ka ng trabaho, ang daming requirements. Una, using good personality. Pag hindi ka nagbago, huwag ka na mag-apply. No. Diba? Kasi, may mga requirements. Kailangan tapos ka ng ganito. Yun yung requirements nila. So, sa Panginoon, yung obedience is requirements niya. Doon sa mga taong followers niya. Nabibits po ba natin? Hindi siya required doon sa mga taong hindi niya followers. Diba sa mga social media, sino yung mga mahilig magkano sa mga vlogger, diba? Mayroon silang ganito yung gawin mo para mabigyan ka ng mga tulay, mga ganyan, ipalo mo ko, i-share mo itong video ko. Yun yung required. Sa atin, obedience is requirements. Ibig sabihin kasi nitong obedience is universal to. So, pag sinabi obedience, lahat ng gusto ng Panginoon is susundin. At kapag ikaw ay sumunod sa Panginoon, ibig sabihin, pinaprioritize mo yung mga mahalagang bagay na nire-require na para sa iyo. Bible reading is required, prayer is required, para sa iyong spiritual na paglago. Ano ba? Devotion is required, obedience is required. So requirements ng Lord. Mahirap pang sundin mo, madali. Madali lang. Pinakailangan lang natin ng focus. And then, ayun po. So itong obedience, ito ay susunod ka ng walang kondisyon. Susunod ka dahil yun yung gusto ng Lord. Mag-ministry ka, lahat, magpagamit ka sa Panginoon, yun po ay obedience. Mag-church ka, yun po ay obedience. Sundin mo yung kanyang kalooban, yun po ay pagpapakita ng pagsunod. At sa ganung paraan ay lalago po yung ating spiritual na kalagayan. So ano po yung mga benefits? Nandiyan ba? Yung benefits. So kapag lumalago po yung ating spiritual life, meron po mga benefits. Ayan po yung ilang benefits. Ayan.
Ayan, dito na tayo. So, benefits, sabi dito, kapag tayo lumalago, ano yung beneficio? Number 1 is spiritual fulfillment. Sabi dito, prioritizing God's kingdom bring spiritual fulfillment and joy. So, ano yung ibig sabihin dito ng spiritual fulfillment? Ito po yung ating pong spiritual ay pag lumalago, napupulpil po tayo ng salita ng Panginoon at nagbibigay po ito sa atin ng kasayahan at kapayapaan. So kaya yung mga taong malalago spiritually, sila po ay payapa. Payapa sila. Yun yung sinasabi ko kanina na kahit anong problema yung dumating sa buhay nila, kahit anong bigat yung siniranin, kahit anong bigat yung pinagdadaanan, kapag ikaw po ay mayroong tinatawag na spiritual fulfillment, ay mayroon ka pa rin kapayapaan. Nakakangiti pa rin tayo sa gitna ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Kaya minsan pinagtatakahan tayo ng iba. Sasabihin sa atin, parang walang problema itong taong ko. Parang hindi ito nasasaktan, parang hindi ito nagpupulang. Why? Because tayo po ay mayroong spiritual na kapunuan o napupunan ng Diyos yung ating spiritual, at kapag nakita po natin yung kingdom ng Panginoon na nasa atin mismo, nagkakaroon po tayo ng kapayapaan. Yan yung dahilan kung bakit hirap ka na sa problema pero hindi pa rin halata. Pogi ka pa rin. Maganda ka pa rin. Malakas ka pa rin. No, walang ringgil. Kasi meron tayong tinatawag na spiritual fulfillment. At kung spiritual fulfillment, nagdadala sa atin ng kagalakan, kapayapaan, at kakontentuhan sa buhay. Kaya ganun po katindi kapag okay tayo sa Panginoon. Number 2, God provision. Sabi dito, trusting in God, provision can bring peace and security. So, dito po natin makikita na yung mga provision ng Panginoon na binibigay niya sa atin ay nagbibigay ito ng security. So, nagkakaroon tayo sa ating pamumuhay, nagkakaroon tayo ng kasapatan, silang Panginoon ay nagpo-provide, lahat ng pangangailangan natin natutustusan, lahat ng gusto natin napaputusan, nakakapag-aaral ng mabuti yung anak natin, may binabaon sila, may mga vitamin sila, tayo na kinakain araw-araw dahil ang Panginoon ko ay nais tayo maging laging secure. Hindi lang sa secure tayo doon sa mga kapamakat, kundi secure tayo doon sa ating mga pangangailangan. Dahil nga po, ang Panginoon ay nag-provide. Sabi dito, number 3 is eternal perspective. Focusing on God's kingdom help you to maintain an eternal perspective. So, nakakatulong ito doon sa ating yung paghanap sa kaharian ng Diyos ay nag-maintain ito ng ating pag-asa o yung pangarap natin na maabot yung kaharian ng Panginoon. So, dapat ay itong spiritual dapat itong ma-maintain natin ito. Na patuloy tayong umaasa doon sa tinatanaw natin na kaharian ng Diyos, na yung kingdom ng Panginoon na yun na yung langit na ating pupuntahan, yun na yung langit na ating titirahan pagkatapos natin sa buhay nito. Kasi po tayo po ay pansamantala lang dito. Tayo ay may purpose kung ba tayo pinanganak sa mundong ito, kung ba tayo narito dahil tayo una ay tinawag ng Diyos at yung liwanag ng Diyos, yung karakter ng Diyos ay ating makuha at siya natin kaisabuhay at tayo ay maging liwanag sa sanlibutan sa kabila ng mga makasalanan upang makita nila ng Diyos ay mabuti. Kaya nga po tinawag tayo ng Diyos isa-isa, meron tayong mga madilim na pinagdaanan. At yung madilim na pinagdaanan na yon ang siyang nagiging salamin ng iba na dati ito ganito, na dati ito ganun, pero nung binago ng Diyos, nagkaroon na siya ng pagbabago. And then, yung kaharian na tinatawag ng Panginoon na doon sa langit, ito po ay ating tatamuhin. No? Ito po ay ating tatamuhin natin at kapag nandun na po tayo sa kaharian doon sa langit,
ay masaya na po tayo. Wala na po doon sakit, wala na po doon kulang, wala na po doon gutom, wala na po doon. Lahat po doon ay kasiyahan at kabayapaan. Yun po ay pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan doon sa mga taong kanyang mga tinawag. At tayo po yun. Sabi nga po sa Bible, ay ang langit yung tunay nating bayan. No? Yun yung tunay ng bayan ng mga taong tinawag ng Panginoon. Sa conclusion po natin, sabi po dito, by seeking God first, by seeking first God's kingdom, you will experience a deeper relationship and blessing with Him and live a life that honors Him. So dito po ay makikita natin na mararanasan natin yung isang malalim na relasyon sa Panginoon at yung mga pagpapala, no, na kanyang ipagkakaloob sa atin. Na kung ating titingnan doon sa last phrase ng ating verse na ginamit, ay sinabi ng Diyos doon, and all these things shall be added unto you. Mga kapatid, nais ko pong malaman ninyo na hindi lang yun sa pinansyal. Hindi lang yun sinabi ng Diyos para ibigay yung pera. Yun po ay nakadepende sa iyong pangangailangan. Kasama na doon yung money, kasama na doon yung pang-araw-araw natin. Sabi doon, all these things shall be added unto you. So doon muna tayo sa material. Sa material things, andun yung pera, andun yung pangailangan natin, bigas, ulan, andun yun. Ipagkakaloob yun sa atin ng Diyos. Pero hindi lang po doon nakapokus yun. Nakapokus din po yun sa pagpapagaling ng ating mga karamdaman, pagpapagaling sa mga malalaga nating karamdaman, pisikal at pagpapalakas ng pisikal. Kasi yung sinabi ko, all these things shall be added unto you. Lahat ng bagay ay idadagdag ng Diyos sa iyo. Lakas ng katawan, provision sa trabaho, lahat ng pangarap mo, lahat ng kailangan mo, andun na po yun. Lahat po ay sasagutin ng Diyos once na ipinaprioritize mo ang Panginoon. Kasi minsan kapag ang intindi kasi ng iba, kapag sinabi all these things, shall be added unto you, akala natin nandun lang nakapokus sa money. But, ang lahat ng ibig ko sabihin nun, lahat na nakaugnay sa atin, kagalingan, kalakasan, ay ipagkakaloob sa atin ng Diyos. And then, God will provide all your needs. Diyan na po papasok yung lahat ng ating pangailan sa araw-araw. Pero yung mga opportunities, kasama yan. Kasi inuuna mo yung Panginoon, uunahin ka rin ng Diyos. Kahit mas matalino ka sa'yo, mas magaling pa sa'yo, kapag inuuna mo si Lord, magtataka sila, ikaw yung mauuna. Kasi kung pinaprioritize mo siya, ipaprioritize ka rin ng Diyos. Kahit na maraming matatalino dyan, matatalo sila. Kasi ang Diyos ang magpaprioritize sa yun po yung nais na iparating sa atin ng Diyos. Maraming mas magagaling at matatalino sa atin. Pero minsan, doon sa mga priorities, ay inuuna tayo ng Diyos. Kaya nagugulat sila, di ba? Minsan kapag Kristiyano ka at ikaw ay may pananalig, nakapasok yun? Hindi naman masyadong magaling yun ah. Bagsak nga yun sa magaling, bagsak nga, pero ba't nandun yun? Kasi pinaprioritize sila ng Panginoon. Maraming aspeto sa buhay natin na minsan hindi natin maintindihan. Maraming buhay, maraming mas magagaling sa atin, pero minsan kapag prioritize mo si Lord, mas uunahin ka na. Mas ipapriority ka, mas bibigyan ka na ng opportunity para doon sa pangarap mo. Kasi pinaprioritize mo yung Panginoon, ibig sabihin, inibigyan mo ng reason si Lord para unahin ka rin. Hindi ka ihuhuli ng Diyos. Bakit? Kasi andun yung kingdom niya sa'yo. Andun yung kanyang karyan, andun yung kanyang salita, andun yung kanyang karakter sa'yo. Kaya minsan kapag nalaman tayo ay Christian, ay makakagtatiwalaan yan, ay magaling yan, mabuti yan. Diba? Minsan, napapabuti tayo kapag nalaman nila tayo, ay Christian, maging sa mga trabaho. Diba?
ang hinahanap kasi ngayon ng tao talaga minsan kailangan ng talino, pero ang pinaka-priority dapat yung napapagkatiwalaan. No? Kahit hindi yan masyadong galing, kahit hindi yan masyadong bihasa, pag yan ay napagkakatiwalaan, pag yan ay hindi ka iiwan yan kahit sa gitna ng mga pagsubok, andyan yung taong yan, andyan siya tumutulong, hindi ka niya iniiwan, nagpapalalo. No? Aanin mo yung matalino pagdating ng problema, taala ka dyan, mahanap na ako ng iba. Pero kapag napapagkatiwalaan yung tao at nalaman mo siya, nasa tatak na natin yan eh. Kaya minsan pinapriority tayo. Kaya yun yung kaibahan natin eh. Kapag nalaman tayo na Christian, dun pa lang eh. Pag tinawag di ba may religion, pag mo nakita nila ay baptism, ay okay ito, baptism. Compare naman dun sa iba. Diba? Yun yung mga opportunities na minsan binibigay sa atin ng Lord kapag inuunan niya tayo. Doon pa lang sa pangalan na ikaw ay member ng Baptist, minsan malaking tulong na yun kapag sa mga trabaho. Kasi alam nila na pagkakatiwalaan tayo. So yun po yung mga dapat natin gawin. So andyan po, yung meaning and introduction. So kung nakakapin nyo po, application and points, benefits, ito yung huli, conclusion. Dito na po tayo magtatapos. So ulitin ko po, by searching first, by seeking first God's kingdom, you will experience a deeper relationship and blessing with Him and live a life that honors Him. So kailangan tayong mabuhay na binibigyan ng papuri ang Panginoon. And then, mabubuhay po tayo sa blessing. Na-experience natin yung blessing kapag priority natin si Lord. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat po sa mensahe ng namin pong natalakay sa umaga nito. At nawa, marami po kaming natutunan, marami po kaming nakita mga karunungan, Panginoon, sa amin pong natalakay. At naman, may apply po namin dito sa buhay namin. Kaya Lord, kami lubos na nagpapasalamat sa iyo po ang papulit ko. Salamat in Jesus' name. Amen. Amen. So, ayan po, dadaan po tayo sa ating pong baka may mga answer dun sa bata. Sabi na lang po na tapos na tayo. Sino po yung sige po, dapat tayo sa ating kahit sa numbering. Ay, yan pala, nakakagay. So, mga kapits. Sige po, may niyang kakaya yung mga special number. Yata. Sige, habang pagbibigay po tayo, ay pakinggan po natin ang pagbibigay na tayong bilang. Good morning. Tayo po kami po ay aabot sa Panginoon. Ito pong kantang ito ay alay lang sa Panginoon. Sa Panginoon Jesus, magtitiwala sa biyaya niya iba. Buhay ko ay may kanina sa pagsubok at lumay. Lalo siya tumalaman, ang Panginoon tapang kailan pa man.
buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Pangako niya'y di makiiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan paman. Nagdalahan ko sana, minamahal ka na. Ang Panginoon tapat kailan paman. Ang Panginoon tapat kailan paman. Amen. Pagkain po ang Panginoon. So tayo po ay dadako sa ating pasasalamat sa Panginoon Lord. Salamat po sa mga blessing na pinagkaloob ng bawat isa. Nawa po ito ay patuloy na sila pagmalagin sa kanila po ng mga buhay at maging sa kanilang sambahayan ng Marcos ang mga pagpapalang walang mong kayo, Panginoon. Maging dito po sa church namin na maging pagpapalang ang bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng magbigay, Panginoon, at patuloy na nagbibigay, patuloy na silang pagpalain sa lahat, Panginoon. Ito po namin sama na lang in Jesus' name. Amen. Amen. Dahil po yung mawit po rin sa Panginoon, nabigyan po natin ng Jesus Saves para po sa ating closing hymn. We have heard the joyful sound when they say, we have heard the joyful sound, Jesus saves, Jesus saves, spread the tidings all around, Jesus saves, Jesus saves, bearing news to every land, like the hills and across the waves. Onward is our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. All what was the wrong tide, Jesus saves, Jesus saves. Never seems far and wide, Jesus saves, Jesus saves. Sing the islands of the sea, and go back the ocean caves. Earth shall keep her jubilee. Jesus saves, Jesus saves. Sing about the battle's cry. Jesus saves, Jesus saves. By His hand and the sky. Jesus saves, Jesus saves. Through the gloom, when the heart of mercy prays, sing triumph o'er the tomb. Jesus saves, Jesus saves. Give the wings a mighty voice. Jesus saves, Jesus saves. Let the nations now rejoice. Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation full and free. Highest hills and deepest caves. He's our song of victory. Jesus saves, Jesus saves. Ito para po sa ating last name. So yun, ating prayer meeting ay nagpapatuloy pa rin. So siguro po ay
dahil medyo okay na naman po si Sister Iris, ay siguro po ibabalik po natin yung ating gawain tuwing Sabado. Yun po ating home Bible study and visitation. So dahil salamat sa Panginoon salamat din po sa inyong mga prayer na siya ay umuwi na at bakasyon pa rin naman si Audrey. So yun po, ibabalik po natin siguro yun yung ating pong home Bible study. So mag-start po siguro tayo sa Sabado. Sino po yung gustong mauna at available para sa ating Bible study station? Kasi noon po yun ay itinigil muna natin kasi nga walang mag-asikaso kay Sister Iris. Pero ngayon po na siya ay pinapalakas, pinapagaling na natin Panginoon, balik na po tayo. So, sino po yung available sa Sabado? Okay, sige. Ganun pa rin. 9 pa rin po. Sige. So, yung makakasama po, so siguro sina Inay, makakasama po tayo sa Sabado. So, kung nakakasama po kayo, pwede po tayo sumabay sa kanila kung available kayo para marami po tayo. So, yun. At yung atin naman pong mga mag-celebrate ang mga birthdays, eh sa last Sunday na po natin sila muling And then yung atin pong Father's Day, no? Sa next week. So sa next week po tayo natin isi-celebrate yung ating mga Father's Day. Bago ko po makalimutan kasi yung Father's Day, ay talagang hindi wala sa isip ko yung Father's Day. Kaya ako po yung hindi lang pasensya sa inyo. Sa third Sunday. Ayan, kasi kakala pa siguro. So sige, sa third Sunday po natin isi-celebrate yung ating pong Father's Day. No, katulad ng ating kakagawian, kung mayroon po tayong pwedeng pang regalo-regalo sa mga tatay, and then yung message pa rin, galing doon sa mga mahal natin sa buhay, napaka-importante yun. And then kung meron pa tayong ibang kayang gawin, kasi yung iba nga mga churches sineselebrate yan i-enjoy nila. So kung meron pong gustong pansit dyan, pwede rin para celebration, para masaya yung ating celebration ng ating Father's Day, no? Pansit, pinapay, kapit, basta yung ma-celebrate lang natin ng ayos yung Father's Day. Para masaya lang yung ating Father's Day. Yung iba mga churches nga po din, bunga mga Father's Day, Father's Day. So, meron pa naman tayong ilang linggo para i-prepare. So, isama na rin natin yung celebration ng Father's Day kung may magdadalaman po ng Ano ka ang Father's Day? Second Sunday o third? Third. Third ba? Third Sunday. Ang Father's Day ang second Sunday. Siguro. So, yan. Ay, yung Father's Day po talaga, nakalimutan. I-announce kaya ngayon ay yun. Kung merong gustong magdala ng kahit ano para may celebrate natin, kung ano yung madadala natin para sa Father's Day, sa Mother's Day natin, pag-isahin na lang natin kung may magpapansit, spaghetti, kape, tinapay, kahit ano. Basta mag-enjoy lang tayo sa ating mga celebration. So, si Sister Danay ka, meron siyang mga video, picture na ulit.
para sa mga mag-message, para sa mga fathers na malalayo, yung anak nila malayo, so pwede na magpadala din ng message sa video. So, yun lang po muna yung ating pong announcement. At nawa ay ma-enjoy po natin yung ating paparating na Father's Day. Ayan. Kung sino nga po yung willing o gustong magdala ng ating mapagsasaluhan, like pansit, spaghetti o kape, pinapay, hindi natin po dali na sama-sama po tayo mag-celebrate ng Father's Day. So sige po, tayo po ay tumayo at tayo po ay mag-closing prayer. Sa muli, Panginoon, kami nagpapasalamat sa natapos po namin gawain. And ayun, Panginoon, na kami po ay napalakas at napatatag ng iyong mga salita. Salamat sa karunungan na ibinigay mo sa bawat isa. Nawa ay patuloy po kami lumago at tumatag sa aming paglumpasdaya at samahan mo po kami sa lahat po ng aspeto ng aming buhay. Tulungan mo po kami at ilayo sa lahat ng uri ng mga kapamakan o pagdaman. Maging safe ang bawat isang Panginoon sa kanilang pag-uwi, sa kanilang matahanan, at maging sa mga kapatiran po namin na hindi po nakasama at amin po nakasama sa pag-worship sa iyo. Ingatan po sila, ano po ang kanilang ginagawa, ano sila maging safe sa iyong mga kamay. Ito po ang ating sa aming dalangin, in Jesus' name, Amen. Amen. God bless po sa bawat isa. Magpalain po tayo ng ating Panginoon. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. Well, God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. Well, God is good. God is good all the time. There we go. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through that darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. If you're walking through that valley and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you, and His word is true. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through that darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. We were sinners, so unworthy. Still for us He chose to die. He filled us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies, they will never end. God is good, come on, all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest